Idineklara na ang state of calamity sa Albay dahil sa patuloy na pag-alburuto ng Bulkang Mayon. At mas maraming lava collapse ang nangyari sa bulkan kanina at tuloy-tuloy ang pag-agos po ng lava na umabot na sa 2 kilometro. Live mula sa Legazpi City, nagpapatrol si Jose Carretero. Jose, kapag nasa state of calamity, nangangahulugan bang force evacuation na? Wala pa namang ipinapatupad na forced evacuation, kabayan, bagamat may mga residente na ang nasa evacuation center. Alas 4:30 ngayong hapon, idineklara na ang state of calamity sa Albay para madagdagan ang pondo para sa pangangailangan ng mga residente. Tanawang tuloy-tuloy na pagdaloy ng lava sa Bulkang Mayon kagabi. Kung dati sa Misigali lang ng Daraga dumadaloy ang lava, kagabi nagsimula na ring dumaloy ang lava sa Bungagali na sakop ng Legazpi City. May mga maiksing lava fountaining o pagbulwak ng lava rin. Marami ang natakot pero ang ilang turista gaya ni na Oliver na mangha dahil unang beses nilang nakita ang pagdaloy ng lava sa bulkan. Ibinahagi naman ni Bayan Patroller Drew Suniga ang video ng pagdaloy ng lava mula sa gilid ng Mayon. Kaninang umaga tuloy pa rin ang lava flow. Pasado alas 6 nang magkaroon ng sunod-sunod na lava collapse. Ang mga natitibag na lava naiipon sa malalim na bahagi ng bulkan at ito na ang pinanggagalingan ng makapal na abo. Yung lava flow na advancing lava flow, may malalim na parte na nahuhulog. Dahil mainit po ito, nagpa-fragment. Kaya makikita natin na nagsisimula doon yung collapse type na kung dito sa Bicol, Luzon, pero pyroclastic flow. May kasama ng pyroclastic material o mga bato, buhangin at abo na napakainit ang lava collapse kaya delikado ayon sa FIVOX. Nilinaw din ng FIVOX na ang pag-usok na nakikita sa ibabang bahagi ng bulkan ang mga naiipong lava. Baka isipin ng tao na may butas na dyan. Hindi po ang lava flow na naipon dyan, yun yung umuusok. Sa tala ng FIVOX, alas 8 kaninang umaga, umabot na sa higit 70 ang lava collapse at may 9 na pagyanig. Umabot naman sa bahagi ng Kamalig at Ginubatan Albay ang abong dulot nito. Sa kabila ng paalala ng FIVOX, may ilang residente pa rin pumasok sa danger zone para mag-ani ng mga tanim at nagpapastol ng mga alagang hayop. Pwes buhay. Para may counting may pagkakita ang counting pira. Manaka-naka ang pag-ulan dito, kabayan, sa Legazpi City kaya hindi natin ngayon masilayan ang lava flow. Ang mga pag-ulan na ito, kabayan, ang isa sa pinapangambahan ng FIVOX dahil sa posibleng pagkakaroon ng lahar flow. Marami na kasi, kabayan, ibinugang abo ang Bulkang Mayon at kung magkakaroon ng malalakas at sunod-sunod na pag-ulan, posibleng magkaroon ng lahar flow kaya pinapag-ingat ang mga residente. Kabayan? Maraming salamat, Jose Carretero, live mula sa Legazpi City. At gumagawa na po ng sariling matutulugan sa loob ng evacuation center ang ilang mga evacuees sa Albay nang dahil sa patuloy na pag-alburuto nga ng Bulkang Mayon. Nagpapatrol Eric Baldo. Bukod sa mga damit at tulugan, may dalang coco lumber, bamboo, nipa at trapal ang ilang evacuee mula Barangay Lidong sa Santo Domingo, Albay. Sa loob ng Bicol Elementary School, tulong-tulong ang mga lalaki sa paggawa ng pansamantalang matutuluyan. Kaya kahit bumuhos ang malakas na ulan, tuloy pa rin sa pagpukpok at paglinis ng kawayan ang mag-asawang Agapito at Nori. Mas importante po sa akin yung privacy ng anak kong may butas ang puso. Ang pag-alburuto ng Bulkan Mayon posibleng abutin ng ilang linggo. Kaya naman ang mga evacuee kanya-kanya nang gawa ng pansamantalang matutuluyan para naman komportable sila kahit nandito sila sa evacuation center. Ang mag-asawang Lola Soledad at Lolo Vicente nagdala ng sariling kama sa loob ng classroom para komportable si Lolo Vicente na na-stroke na. Ilang beses nang nakaranas ng pagputok ng bulkan ang mag-asawa kaya palagi silang nakahanda. Kaunting sakripisyo muna. Ayon sa MDRRMO, tubig ang isa sa problema ng mga evacuee tuwing lilikas. Kaya hihingi na sila ng tulong sa BFP at provincial government. Ang nakikita namin na hindi pa naman sa ngayon, tubig talaga na inumin, yun po ang magiging asaka sanitation, siyempre. Naka-code blue alert na ang Bicol Regional Training and Teaching Hospital para paghandaan ang paglala ng sitwasyon at mas matugunan ang mga nangangailangang residente.
Nag-meeting ulit kami, yung mga contingency plan and then yung additional support services na kailangan ng hospital. So, andito na po. Nakakaranas ng ashfall ang bayan sa 3rd District ng Albay, kaya paalala sa mga residente na palaging magsuot ng face mask o takpan ng ilong ng basang face towel. Umabot na sa halos 5,000 pamilya ang inilikas sa Albay. Eric Baldo, ABS-CBN News, Albay. Live pa rin tayo dito sa SM Cinema sa Mega Mall para sa Grand Premiere Night ng unang pasabog ng Star Cinema ngayong 2018, ang dalawang Mrs. Reyes. At ngayon makakasama na natin ang live sina Angelica Panganiban, JC De Vera at Joros Gamboa. Good evening sa inyo and congratulations in advance. Tatanungin ko na kayo, kamusta yung shoot nyo? Dahil nakita namin trailer pa lang, sumakit na yung siya namin sa kakatawa at nag-shoot pa kayo sa Taiwan. Yes, nag-shoot kami sa Taiwan for how many days? Mga 3 days, ganyan. Doon mo sila nahuli, di ba? Hindi naman. Hindi naman. Sinundan lang namin para mas lalong makumpirma ng mga Mrs. Reyes ang ginagawa ng mga asawa namin. Ayan, Joros and JC, kamusta naman yung pag-portray nyo ng mga roles nyo dito? Sobrang saya. Sobrang komportable naman kami ni JC. Mukha nga. Kung sa basketball, nagbabalyahan kami dito, naglalampungan kami. Ay! Uy, pwede ba yun? Ay! Pari! Pero Angelica, kung mangyari sa'yo sa in real life, magiging palaban ka ba o hahayaan mo na limang yung asawa mo? Siyempre lalaban tayo. Instinct naman yan, di ba? Kailangan nating lumaban palagi. Pero kung kailangan mong matanggap kung saan masaya yung mga taong mahal mo, kailangan mo silang, di ba nga, if you love someone, set them free, sabi nga nila. Ayun. Ganun din ba kayo, Joros and JC? I agree. Ang haba ng sinabi mo. Haba na sa ikaw, Joros. Siyempre, kapag mahal mo, ipaglalaban mo siya. Pero lahat naman case-to-case basis yun. Correct. Congratulations sa Angelica. Bukas na pala ito palabas. Yes, palabas na po tomorrow. Ang dalawang Mrs. Reyes, mapapanood na natin siya. Finally, ito na po ang pinakamasayang handog ng Star Cinema Quantum Films and Idea First. At Graded A! Graded A tayo! Ng Cinema Evaluation Board at Rated R13 ng MTRCB. And congratulations to Miss Judy Ann Santos. Guys, thank you so much and have fun tonight. Thank you. Thank you. Thank you.